Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat, dear brothers and sisters. Muli po, nandito rin naman tayo para sa ating muling pagsasama-sama. Okay po, so a blessed day and night sa ating pong lahat. Bago po tayo nagsimula, tayo po Father God in heaven, we thank you for today. Thank you po Lord sa bagong araw na po. Salamat po Lord sa pagkakataon. Muli kami po ay magkasama-sama sa sandaling ito. Lord, bless us today as we hear your word. And Lord, we surrender everything to you, O God, po po ang kapulihan, at ito po ang pangalan sa susunod po sandali, O God. And Lord, I pray, please send your ministering angels to God and protect us, and cover us from Lord to protect us. In the name of Jesus, I pray. Amen. Okay po, magandang gabi po sa ating lahat. Happy blessed Thursday po sa ating lahat. So muli po, nandito tayo sa Psalms pa rin tungkol sa praying or prayer of the Psalms. So, ang topic po natin ngayon, hihimayin natin sa tulong ng Lord, sa tulong ng Holy Spirit. Tayo po ay sasakop sa Lord, magpaturo sa Holy Spirit. So, paano ba natin babasahin ang Psalms? Okay? So, ang pinaka-the best na paraan paano magagamit ang Psalms ay unang, tanungin mo ang sarili mo. Ano ba yung nararamdaman? How you're feeling? Ano ba yung pinagdadaanan? Kung ikaw ba ay desperado na, are you desperate for the need? Are you in desperate need for deliverance? Well, basahin mo ang petitions, ang Psalms of Petition. O kaya naman, ikaw ba ay nalulungkot? At kailangan mong palakasin. You need to boast your confidence, diba? So, basahin mo ang Psalms of Trust. Ikaw ba ay naghahanap? Are you seeking to expand your praise vocabulary? Well, tingnan mo ang Psalms in the praise or enthronement categories. So, are you having an existential crisis? Sabihin na natin. At nagtatanong ka sa Lord, why? Bakit hindi ka tinutulog? May number, actually, mula sa number 1 hanggang 150 po yan. Pero papakita ko muna sa inyo. Ito muna, ang naka-highlight dyan ay yung number 1. So sa number 1, makikita mo ano ba yung types meron dyan. Merong praise. At ano yung description nito? Extolling God for His character and action. So, ibig sabihin, ito yung mga praises, ito yung mga verses, chapter, na kung saan nagbibigay papuri sa Lord. Talagang alam mo yun, pagbibigay ka ng praises sa Lord. Ito yung mga verses nito. So, tingnan natin mabuti. Sana'y makatulog sa atin. Okay. Halimbawa po itong Psalms 23. Siguro po lahat tayo ay familiar sa Psalms 23. So, ano ba yung nilalaman ng Psalms 23? Amen. So, tingnan natin kung yung sinasabi ng Psalms 23. Amen. So, ang Psalms 23, ito po, may inihanda ako sa inyo. Pakinggan po natin. Saglit. Amen. Amen. So, medyo lumampas na po tayo. So, balik po tayo sa Psalms 23. Ano ba yung sinasabi ng Psalms 23? I-close ko po muna ito. At gusto kong i-share sa inyo isa sa mga magandang sinasabi ng Psalms 23. Iitan natin ng konti. May handa ako sa inyo para sa inyo po. Pakinggan po muna natin sa vlog.
Ayun, naway mag-play ang Psalms 23. So, madaling sabihin, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magtutulak. Yun po yung sinasabi sa Psalms 23, verse 1. So, kapag hindi kulang ang pambayad natin sa kuryente, o wala tayong sakit, o kaya kapag walang masyadong pinoproblema. So, madaling sabihin at kantahin, awitin, kabutihan ng Lord, di ba? Kapag nararanasan natin at nararamdaman natin na pinahihiga niya tayo sa lumpiang pastilan at inaakay niya tayo sa tabi ng mga tubig ng pahingahan. Diba? Pinanunumbalik ng Lord. Amen. Niya sa ating soul. Inaakay niya tayo sa landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Amen. So, pero, ibang usapan na kapag walang pambayad, di ba? Sa kuryente. O kaya naman nagkasakit. Kaya kapag nagkakagulo na ang relasyon mo sa family, sumadali para sa atin na pagdudahan ang kabutihan ng Diyos sa mga ganitong sitwasyon. Pero tulad ng ang focus natin noong mga nakaraan, di ba, sabi nga natin, ang Psalms, ang prayer of Psalms ay makakatulong sa atin. So, masasabi pa rin natin na mabuti ang Diyos dahil sinasamahan niya tayo at inaakay niya tayo mula sa madilim na at nakakatakot na yugto ng paglalakbay natin bilang isang Christian. Okay? Bagamat tayo ay lumalakad sa libis ng lilim, wala tayong dapat pinatatakot ang kasamaan. Sapagkat sabi nga, kasama natin ang Diyos at ang kanyang pamalo at ang kanyang tungkod at inaalin niya tayo. Amen? So mapapansin din natin na merong pagbabago sa senaryo ng verse 1 at na hanggang 2 at hanggang 4. Diba? Mula doon sa lumpiang pastulan, tahimik, na batisan at tamang daan patungo sa madilim at nakakatakot na daan. Sabi niya, ang libis ng lilim ng kamatayan. Pero hindi nagbabago ang Diyos. Ang kabutihan ng Diyos ay para kay David. So mas lumalim. Katulad ni Haring David, mas lumalim yung experience. Okay, tayo rin, katulad ni Haring David, mas lumalalim yung experience natin sa God's goodness, kapag napansin din natin yung shift, di ba, ng pronouns, the shift of pronouns. So, mula sa third person pronouns, sa verses 1 to 3, na para bang may kinakausap si Lord. O kaya may kinakausap si David sa awit niya tungkol sa Diyos. Sabi nga doon, He makes me lie down. He leads me. He restores my soul. He leads me. So, tungo sa second person pronouns ng verse 4, for you are with me, your rod and your staff. Sa verse 5 din, sabi doon, you prepare, and then you anoint. Hindi siya iniiwanan ng Diyos. Lalo pa sa panahong kailangan niya. Amen. So, meron lang mga sheets sa mga images o metaphors na ginagamit niya tungkol sa Diyos at sa relasyon niya sa Diyos. Okay? Pero sa verse 1 to 3 ay yung Diyos na kanyang pastol at siya ang tupang inaalagaan. Ay nandoon pa rin ang shepherdship image, di ba? Pero nakahaluan ito ng image na si David ay manlalakbay at ang Diyos ay kanyang kasama o companion sa paglalakbay. At sa verses 5 to 6 naman, ang Diyos bilang host na may-ari ng bahay at punong abala na pinaghahanda si David bilang isang bisita. So, ipinaghahanda ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong binuhusan ng langis ang aking ulo. Umaapaw ang aking saro. Tiyak na kabutihan at pawaan. Bagat tapat na pag-ibig ay susunod
sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay at kailanman. At ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon ni Yahweh magpakailanman. So, nagsisimula itong Psalm 23 sa pangalan ni Yahweh at nagtapos ito sa huling linya na binabanggit pa rin ang pangalan ni Yahweh. Amen? At sa gitna ng statement na ito na ginagawa ng Diyos ang lahat para sa atin, alang-alang sa kanyang pangalan. Amen? At sa kanyang pangalan, hindi nagbabago. Andun yung alerto tayo sa katotohanan na ang Diyos ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, siya pa rin hanggang ngayon. Amen? So, yung kabutihan ng Lord ay pinag-uusapan natin dito. So, bakit natin ini-entertain sa isip yung pagdududa? Amen? Pinagdududahan natin sa puso na nagbabago ang Lord. Hindi, kailanman hindi nagbabago ang Lord. Mga kapatid, iba-iba ang dakbayin natin sa buhay. At merong mga ups and downs, mga highs and lows ng buhay, kasiyahan, kalungkutan, o kaya kasaganaan at kahirapan. Pero isa lang ang constant, that remains constant. Ito po ay si Lord, hindi po siya nagbabago. So, para matulungan tayong mas maging malalim tayo, mag-reflect tayo sa goodness ng Lord para mas lumalim yung trust natin, yung pagtitiwala natin sa goodness ni Lord. Amen? So, dapat sagutin natin yung 3 verses o kaya last 2 verses tungkol sa pagpaparanas ng Lord sa kanyang kabutihan. At kung paano, at kung kailan, at tuwing kailan, at hanggang kailan, mula sa verse 1 hanggang sa verse 5 at sa verse 6. Okay, so 5 at sa verse 6. Okay, so paano pinaparanas ng Lord sa iyo ang kanyang kabutihan? So tingnan mo sa verse 5 para sagutin yung unang tanong. Paano pinaparanas ng Lord ang kabutihan niya sa iyo? Ano na ba ang ginawa ng Lord para sa iyo? Sabi nga ng awit ni David, di ba? Ipinaghahanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong binuhusan ng langis ang aking ulo at umaapaw ang aking saro. So tulad sa verse 5 at second person pronoun, ang verse 5, you prepare, you anoint, inaawit ni David sa Lord kung gaano siya kabuti sa kanya. So, ganun din ang Lord sa buhay natin. Napakabuti ng Lord sa atin. Hindi sinabi na, God, you are good. Ang sabi niya, God, you are good to me. Amen. So, pansinin mo na ang Diyos ang gumagawa ng mga nakasulat dito. At si David ang receiver. O kaya siya ang beneficiary ng ginagawa ng Lord. Kasi bakit andun? Pinagsisilbihan siya ng Lord. Medyo uneasy tayo kapag ganun ang maririnig natin. Mas sanay tayo na sabihin tayo ang nagsisilbi sa Lord at sa ibang tao. So, ginagawa natin yun kapag sumasamba tayo sa Lord at naglilingkod tayo sa ibang tao. So, syempre, hindi tayo nagsiserve sa Lord na para bang may kailangan siya at may kailangan siya sa atin. But God is self-sufficient. So dito makikita natin ang Diyos ang nagsisilbi sa atin dahil tayo ay mas may kailangan sa Kanya. Diba? Doon napakalaking comfort sa atin na malamang merong Diyos na nagsisilbi sa atin dahil tayo ay may kailangan sa Kanya na meron tayong Diyos na ayun mo may maaasahan. Sabi nga, nang tulad ng dumating si Kristo, ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. So, ayon yun sa Mark 10 verse 45. So, pagpihira ang humility ng Lord, sa part na to ng Lord. Siya yung pinakadakila sa lahat. Ang baba para pagsilbihan tayo. Sino ba naman tayo, di ba, para pagsilbihan ng Lord? So, ang image dito ng Lord ay siya yung host na naghahanda ng pagkain para sa kanyang bisita.
So, it is an act of goodness. Na kapag kakain ka sa restaurant o sa cafe, di ba, kahit na pinagsisilbihan ka, iba yun. Hindi naman totally yung act of goodness kasi nagbabayad ka sa serbisyo nila. Pero dito, paano pinaranas ng Lord ang kabutihan niya sa atin? Amen? So, sa pamamagitan ng pag-aasikaso. So, sabi nga, ipinaghahanda mo ako ng hapag. So, una, pinaranas ng Lord ang kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ng pag-aasikaso. Sabi nga ni David, pinaghahanda mo ako ng hapag. You prepare a table before me, na wala yung picture ng pastol at tupa dito. Hindi mo man hinahainan sa lamesa, hindi mo naman hinahainan ng sa lamesa ang tupa, di ba? So si David na ay parang bisita sa bahay ng isang kaibigan, si Lord. Amen. So si Lord mismo ang nag-aasikaso. So karaniwan, syempre, kapag mayaman at importanteng tao ang mag-host sa'yo, mag-uutos siya sa tauhan niya at naigayak ang lamesa, ang pwesa, at magluto ng pagkain. Pero, dito mismo, si Lord ang naggayak at nagluluto para sa kanya. So, ang salitang ipinaghahanda ay ginagamit sa Old Testament yung pag-aayos ng mga bagay. So, ibig sabihin, ang salitang ito ay nag-describe ng exactness of care and attention to detail na ang mga marka ng pagiging mahusay na host. Yan. So, madali din namang mag-order ng pagkain. Pero kapag ang may-ari ng bahay mismo ang nagluto para sa'yo, ano ang nararamdaman mo? Yung feeling you feel syempre, importante ka sa taong iyon. So, ganun din. Kapag sinabi niyang, di ka maupo ka, pagsisihan kita. But you receive that by faith. Tayo, nahihiya tayo kapag inaasikaso ng importanteng tao. Pa-humble pa tayo. Nakakaya naman, naggaya ka pa, nag-abala ka pa. O iniisip natin agad, paano tayo makakabawi o makakaganto? Sabihin mo, babawi ako sa susunod ha. O kasi sabihin mo, susunod naman, ako naman ang taya. Pero sa Lord, sa Diyos, we don't say that. Hindi natin sinasabi yun. Bakit? Kasi we receive what He is offering us. Kaya relax ka lang. Kapahingahan ito at comfort para sa atin ng mga napapagod sa paglilingkod, na malamang ang Diyos mismo ang nag-aasikaso sa atin. Sabi nga ng isang manunulat, nakakamangha ang sound na to na inilalarawan ang Lord na nagliliyab. Di ba sa burning bush? Na ang dakilang ako'y si akong the great I am, na walang kailangan mula kanino man o sa anuman, gamit ang wika ng isang punong abala na walang kapantay. Sa pagiging mapagbigay sa mga tunay na nangangailangan. Ang pinakadakilang punong abala mismo ang naghahanda ng pinakamagarbong handaan para sa pinakamaliit at pinakawalang kayang nilalang. So, kahanga-hanga kung iisipin natin ang Lord, our God in heaven, di ba? Na ipinapakita niya at pinapalaganap ang kanyang pangalan sa buong mundo sa pamamagitan ng paggustuhan niya na makilala siya bilang isang natatanging uri ng punong abala. Isa ito sa mga aspect na ipinapakita ng kanyang glory, ng kanyang kaluwalhatian. Ang Panginoon na gumagawa ng lahat, alang-alang sa kanyang pangalan. At sabi nga po sa Psalm 23 verse 3 na madalas, hindi natin napapansin dahil mas iniisip natin ang kaluwalhatian ng Diyos, hindi lang kaugnay ng kanyang lakas at pagliligtas, kaysa sa kanyang personal na pag-aasikaso sa mga hinubos niya. Nasa likas na pagka-Diyos ng Diyos ang maglingkod sa atin at kung paanong likas din sa Kanya ang iligtas tayo.
Ibig sabihin nito, ipinapakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa atin sa pamamagitan ng pagpaparangal sa atin. Pansinin mo, hindi ka lang niya ipinaghanda, kundi ginagawa niya ito sa harapan ng iyong kaaway. Diba, unique yung image nito kasi talagang nakikita ng kaaway. Pinapakita niya na merong kaaway si David. Hindi madali ang buhay ni David na bilang isang hari. Tama? So kasama ito sa libis ng libin ng kamatayan na nilalakaran niya. Pero ang ibig sabihin na pinaghahanda siya ng Diyos kapag sa harapan ng kanyang makaaway ay merong tagumpay, may victory. Hindi ito simpleng taingan lang. Ito ay isang victory party. Ayan. So, ang mga kaaway ni David ay nakatingin lang sa na mga talunan. Di ba? So, kahihiyan yun para sa kanila. Karangalan yun para kay David. So, kahihiyan yun para sa kanila dahil bukod sa karangalan, yun din ay nagpapakita ng favor ng Lord. Amen. Favor ng Lord sa kanya. So, hindi na ka naman kumakain kasama yung mga kaaway mo. Amen. So, kapag kumakain ang Diyos, kasama tayo. Yung favor ni Lord yun. Amen. So, we are honored to be in fellowship with God. The act of kindness and goodness, yun ang part ng Lord sa atin. Hindi natin deserving yung bilang mga dating kaaway ng Diyos. Pero ipinaranas niya sa atin yung kabutihan niya sa pamamagitan ng Panginoon Jesus na siyang pinagtagumpay ng Diyos laban sa ating mga kaaway, laban sa pekado, laban sa kasalanan, laban sa kamatayan. At nang siya ay mamatay sa krus at muling nabuhay sa ikatlong araw para ipakita ang kabutihan niya sa atin, pagpapala. Amen. So, nag-uumapaw na pagpapala. Sabi nga sa awit ni King David, iyong binubuhusan ng langis ang aking ulo at umaapaw ang aking sari. So, you anoint my head with oil, my cup overflows. Yung anoint dito ay hindi yung anointing with oil na ginagamit sa mga itinalagang priest o kaya king. Ang tinutukoy na oil ay ginagamit ay binubuhos sa ulo or to refresh pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na paglalakbay. Diba? So tulad ng sinasabi sa Psalms 45, pinahiran ka ng langis, langis ng kagalakan. So literally, um, pwedeng ibig sabihin ito ay pagbubuhos ng langis ay patabain. Diba? So kapag may kainan at ang daming nakahain dyan, tapos kaunti lang ang kakainin, sasabihin ng host, sama-sama tayo sa pagtaba. Diba may ganun? Picture ito ng abundance. Hindi lang yun. Displaying ito ng wealth and generosity ng Lord ng host. Diba? So, hindi naman ordinaryong langis, kundi perfume, oil, o kaya essential oil. Ito ay isang mamahaling langis. Kasi precious oil on the head. Sabi nga sa Psalms 132 verse 2. Amen? So, ganyan po generous, gracious ang Diyos sa pagbubuhos ng kabutihan sa atin. Amen? Wait lang po. Wait lang po. Ano? Amen. So, balik po tayo doon sa sinasabi ko po sa inyo, um, napaka-gracious ng Lord sa atin. Napaka-generous ng Lord sa atin. Kasi, sabi, may cup overflows, nag-uumapaw. Hindi lang sakto, kundi sobra-sobra. Overwhelming kapag ang host, ang daming handa. Di ba? Konti lang naman ang bisita, pero kayang pagpiestahan ng parang piyestang pambarangay. At sabi naman sa verse 5,
pinaparanas ng Lord kay David at sa atin, na kay Kristo, na kay Jesus, na ang kanyang kabutihan sa pamamagitan ng pag-asikaso, pagpaparangal, at pagpapala sa atin. At yung huling gabi ng mga Israelites na sa Egypt, pinagsaluhan, nakamute na ako. Okay, wait lang. Nakamute ba yata ako? Hindi naman. So, akala ko nakamute pa ako. Okay po. Tama po ba? Nakamute pa ako. Ayan, naririnig na po ba ako ulit? Amen. So, sabi nga is, may cup overflows. Amen. So, nag-uumapaw yung blessing ng God. Overwhelming para sa isang bisita mo. Ang dami-dami handa. Sabi nga sa verse 5, ang pinaranas sa atin ng Lord, pinaranas ng Lord kay David at sa atin ng kay Kristo, yung kanyang kabutihan sa pamagitan ng pag-aasikaso, pagpaparangal at pagpapala. So itong mga huling gabi ng mga Israelites sa Egypt, pinagsaluhan ng bawat pamilya ang lechong tupa at ang dugo na nakapahid sa hamba ng kanilang pintuan. So nang dumating ang anghel, Yahweh, pinatay ang lahat ng mga panganay ng kanilang kaawa. So hindi lang yan basta salo-salo. Yan ay pagdiriwang tagumpay ng Diyos. Yan ay kabutihan ng Diyos sa pagliligtas sa kanila. At noong sila ay nasa wilderness, ipinangako ng Lord na sila ay pupunta sa lupang pangako. Pero anong ginawa ng Israelites? Pinagdudahan nila yung kabutihan ng Diyos. At sabi pa sa Psalm 78, makapaghahanda ba ang Diyos ng hapag sa ilang? Diba, pinapakain sila ng Lord, pinapainom sila. At nang dumating ang Panginoon Yesus, siya mismo ang naggayak para sa mga disciples niya ng huling hapunan. Di ba yung the last supper? Bago siya itinapay sa cross. Sabi nga doon, dumampot siya ng tinapay, ibinigay sa kanila at sinabing, ito ang aking katawan na inihahandog sa inyo. So matapos ang hapunan, dinampot niya yung tinapay, dinampot niya ang kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang dugo na ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Amen. Ito may sinasabi sa Luke 22 verse 20. So, natitikman natin ang kabutihan ng Diyos at nag-uumapo ang pagpapala ng sa inyo, sa atin. So, pangalawang tanong ay sasagutin natin sa mas malalim na pagtitiwala natin sa Diyos. So, kailan ipinaparanas? Tuwing kailan ipinaparanas ng Lord ang kabutihan niya sa iyo? So, ayon sa verse 6, tiyak ng kabutihan at kaawaan niya ay susunod sa akin sa lahat ng araw ng aking buhay. Goodness and mercy ay pinapadala ng Diyos sa buhay natin. So, hindi lang ito parang isang objects na o kaya ang mga anghel na pinapadala ng Lord sa pangalan niya. Ang pangalan ay si goodness. Amen. At ang pangalan naman ay si mercy. So, ito yung tumutukoy sa kapangyarihan ng Diyos. The goodness of God and the mercy of God. Kapag sinabing goodness and mercy of God, ang Diyos mismo iyon. Amen. So, yung mercy ay galing sa Hebrew word na ibig sabihin, he said. Karaniwang sinasabi sa English translation ng steadfast love o kaya ang tapat ng pag-ibig. So, ang tumutukoy ito sa covenant relationship na meron tayo sa Lord dahil tayo ay na kay Kristo. Na para lamang sa mga na kay Kristo. The covenant goodness, covenant love, and the covenant faithfulness yan. So, ito yung mga karagdagang true pruweba para maging kumpiyansa tayo sa kabutihan ng Diyos sa atin. Okay? So, balikan natin yung tanong. Tuwing kailan ipinaparanas ng Diyos ang kanyang kabutihan sa atin? So, ang sagot po ay nasa verse 6, sabi, sigurado, may tiyak ang kabutihan at kawaan. So, hindi makikita mo doon. So, dahil sa tanong may halong
pag-aalinlangan pa ba? May halong pag-aalinlangan ka pa ba sa kabutihan ng Lord? So, ang sagot diyan ay wala ka na dapat pag-aalinlangan. Sigurado na mararanasan mo ang kabutihan ng Diyos. Sabi nga ni David, surely goodness and love will follow me all the days of my life. So certainly, surely goodness and mercy. Walang duda ang goodness and mercy ng Lord. May mga bagay na hindi tayo sigurado sa buhay natin. Maaaring hindi ka sigurado kung makapag-asawa ka o kung single ka man. Hindi ka sigurado magkakaanak ka pa, at hindi ka sigurado ang gagaling. Pero may mga tulad ang pagsikat ng araw sa bawat umaga. Ito po ay sigurado ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. So, hindi ito isang bagay na pagdududahan o yan, darating sa isip natin, di ba? So, ang pag-ibig ni Yahweh ay hindi magmamali. Hindi ito nagmamali. Ang kabagan ng Lord ay walang kapantay. Ito ay laging sariwa sa bawat umaga. Katapatan niya ay napakadakila. At si Yahweh, sa Kanya tayo magtitiwala. Sa Lord tayo mananalig at umaasa. Amen. So, tayo ay humahabol. Okay? Ang kabutihan ng Lord ay hahabol, humahabol sa atin. Sabi, susunod sa akin. Yung sinasabi nila. Kapag sinabing susunod sa atin, sigurado mararanasan natin ang kabutihan ng Lord. Hindi to something na aabangan natin kung kailan mangyayari. Kasi sumusunod, it sabi nga ni David, surely goodness, mercy shall follow me. Ito yung susunod, follow me. So, ibig sabihin, katulad ng sinasabi sa Genesis 14 verse 15, sinalakay sila ng kaaway. Sila ay nakakalayo sa lungsod, inutusan ni Ose ang kanyang katiwala. Di ba? Habulin ng mga taong yun. Palaging negative, di ba? Sinasabi sa Psalms 34 verse 14, sabi na, pagsikapang kampi ng kapayapaan, pursue peace. Parang katulad ng isang aso na hindi lulubayang habulin o kaya pinagkakautangan mo na laging humahabol sa iyo hanggat hindi ka nagbabayad. So, positively, ang kabutihan ng Diyos sa iyo ay hindi titigil hanggat hindi ka naaabutan. Ayan. So, hindi ka tatantanan ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Kaya sa verses 1 to 3, ang kabutihan ng Diyos ay nasa harapan mo bilang siya ang iyong pastor. At sa verse 4, ang kabutihan ng Diyos ay nasa tabi mo bilang kasama mo sa paglalakbay. So, hindi ka iiwanan. Hindi ka iniiwanan, napapaligiran ka ng kabutihan ng Diyos. Iyong pinaligiran ako sa likod at sa harapan, ipinatong mo sa akin ang iyong kamay. Di ba? Sabi sa Psalms 139 verse 5. So, kung lumalayo ka, kung umalis ka sa church, pwedeng tumigil na ang church, nahabulin ka para magbalik loob. Pero, ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka niya iiwan. Kundi hahabulin ka hanggang bumalik ka. So, parang si Prophet John, di ba? Nakakatangka yung takong pangasan si Lord, pero ang ginawa ng Lord, hinabog pa rin siya ng Lord. Ito ay sa pamamagitan ng malakas na bagyo. Kaya sa pamamagitan ng malaking isda para sagipin siya at dalhin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, yan ang kabutihan ng Diyos na humahabol sa atin. Hindi ka tatantanan. So, walang humpay. Sabi nga sa lahat ng mga araw ng ating buhay. So, tandaan mo, ang kabutihan ng Diyos ay sigurado, humahabol, at ikatlo, walang humpay. So, tiyak ng kabutihan at kawaan ay susunod sa iyo sa lahat ng araw ng buhay mo. So, all the days of my life. Ibig sabihin, bawat araw. So, hindi tayo naghihintay ng balang araw. Mararanasan natin ang kabutihan ng Diyos. Amen? So, magtitiis muna tayo na hindi natin mararanasan ang kabutihan ng Diyos. Hindi po, God is good all the time. And all the time, God is good. So, good days or bad days, God is good. And sa verse 1 to 3, green pastures, still waters, restores my soul, paths of righteousness, goodness, and mercy. Yan, kasama natin ang
So may araw na may nakapag-quiet time ka or hindi, pero hindi nagbabago ang goodness ng Diyos. Nagsiserve ka sa ministry o nagpapahinga muna, hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos. Financial wealth ka man, struggling, hindi pa rin nagbabago ang kabutihan ng Diyos. So, walang day off ang kabutihan ng Diyos. Ayan. Para sa kanyang mga anak. So, bawat araw, bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, there is no seconds na tumigil hindi titigil ang Lord sa pagiging mabuti. So, God is good always. So, ikaw ay mabuti at gumagawa ng mabuti. Ito yung paalala sa atin ng Psalms 119 verse 68. Diba? So, likas sa Diyos ang pagiging mabuti. Kaya, kapag tumigil siya sa pagiging mabuti at paggawa ng mabuti, tumigil na rin siya sa pagiging Diyos. So, which is of course, imposibleng mangyari. Diba? Sabi nga ng isang manunulat, walang araw na kailanman, hindi kailanman nagkakaroon ng araw na isang taong na kay Kristo nasa road ay hindi hinahabol ng covenant goodness at covenant mercy ng Diyos na kay Kristo. So kahit subukan pa natin sa pamamagitan ng kasalanan, sa gitna ng pangihinan ng kalooban, at sa madilim na lambak, sabi niya, na ang takbuhan ng mahabaging tagahabol na ito ay hindi natin nagagawa. Sabi sa Psalms 2 verse 27. So kung ikaw ay nakay Kristo, kapatid, pero kung hindi nananatili ka, isa sa mga kaaway ng Diyos at ang puot ng Diyos at parusa ang hahabol sa iyo. Katulad ng paalala sa atin sa John 3 verse 36 at 2 Thessalonians verse 1, chapter 1 verse 8 to 9. So, yan ang consistent. Consistent ang kabutihan ng Diyos. Amen. In His goodness, He is most of all committed to His good name, His holiness, His justice, His righteousness. Hindi niya hahayaang maparusahan. Hindi niya hayaang maparusahan ang kasalanan. Hindi niya hayaang hindi maparusahan ang kasalanan. Kaya nga tinadala niya si Kristo para mamatay sa krus para sa mga makasalanan. So, kapatid, ikaw man ay bago. Thank you rin po, Pastor Oy. Sa totoo lang, isa rin ako sa mag-report, praise report din kasi kahapon ba yun no, isang araw. Ang tagal bago dumating or lumabas. Kumbaga, raffle din nangyari. Nabunot din yung pangalan ko. So, promoted na rin ako mula sa since 2016 after 10 years. Ayan, kasama na ako sa na-promote. Kaya, lalaki na Wow, rin. congratulations. Diba? Ang galing naman, no? Imagine mo, Congratulations, Doc. Ay, Doc. yung iba nag-aral ng hospital, nag-aral ng doctorate, pero ako, ang pinag-aaralan ko is yung Bible, o diba? Pero grabe yung promotion na binigay ng Lord. Basta, kung regarding sa papel, ang tanging laban ko is naging tapat ako kung ano yung naging serbisyo, binibigay ko. Yun lang inalaban ko din sa mga papel. Hindi ko kayang ilaban na katulad ng iba, marami silang achievement like yung sa math, nakatapos sila ng masteral or yung doctorate. Pero God is good kasi mataas pa rin yung nakuha kong points. And isa yun sa nakapagbigay ng points na makakapasok ako dun sa promotion. Kasi sa totoo lang po, isa ako sa ilang milyon ba? Karamihan ng mga hindi baga na disqualified yung una. Pero God is good. Alam niyo po, pag talagang ang Lord pag nilaan ng Lord para sa kasi imposible na makapasok pa ako sa promotion. Pero bago mag-end yung talagang closing na ng pagpa-file ng promotion, yung mga na-DQ, naglabas ng memo ang DepEd. Pwede na pala yung mga DQ. Ayun, nakaputut sa God is good kasi na-ready ko ng advance. Wow, ang galing. So, kaya bago yung one day, bago yung deadlines,
nakapagpasa ako ng paper ko. Nagulat pa nga po yung mga kasama ko. Ang bilis mo naman, Ma'am Shell, sabi sa akin. Sabi naman ng co-teacher ko. Eh kasi ma'am, nung nag-aayos kami, siya tapos na. Eh ganun kasi ginawa ko. Baga lagi akong advance. Lord, kamat may pinipilay yung mga papel. And may purpose pala talaga. Yung baga, mag-obey ka lang. Although nung una talagang ano na yung loob ko, sabi ko, Lord, ang sakit ako daw yata, hindi ba ako promote. Pero hindi ako pinabayaan ng Lord na hanggang doon lang ako na after ah 10 years walang gumalaw sa papers ko. So, kasama ko sa na-promote. And yung kasama ko pala, actually tatlo na lang kami, hindi pa nabubunot, pero ngayon nabunot na rin ako. Plus, may isang co-teacher ko. And may isa na lang, pinagpipray ko, dalaan siya. Kakakasal lang kasi niya, may pagka, ano pa siya, parang wala pa din anak. So, sabi ko sa kanya, mamaya mo, pinagpipray kita, naniniwala ko na lalabas din yung pangalan. Kasi umiiyak na po siya. Dahil sa out of 65 na sa school, lahat kami, siya na lang talaga yung naiiwan. Sabi ko, ma'am, have faith, magtiwala tayo sa Lord. Lalabas yung pangalan mo. Kasi nasa 5,000 plus na yung lumabas na pangalan. Siya na lang talaga sa school namin ang wala pa. So I believe na hindi rin siya hayaan ni Lord na alam mo yun, magkasama siya sa mapupuno. Kaya nagpapasalamat ako din sa prayer. Di ba last week, Pastor O, sinare ko rin na, yun nga, iniintay ko na rin yung promotion, sana mabunod. And binigay ng Lord along the way na, sabi ko nung umaga, Lord, I claim and I receive it by faith. This, atong araw na to, lalabas yung pangalan ko. Alam mo, ang galing ng Lord. That day, I think Monday po yata or Tuesday, lumabas yung pangalan ko. Hindi ako biligo ng Lord. Kaya to God be the glory, sobrang excited. Ang sarap na, kasi ang sarap after 10 years, imagine mo yung promotion, napakahirap magpa-promote. Kung ano lang yung laban ng papel mo. Tapos, dahil mo pagdadaanan para ka ma-promote. So, hindi po basta-basta ang promotion sa DepEd, kung alam nyo lang po. Kaya po, so tayo po ay pasalamat sa Lord. Samahan niyo po ako sa panalangin na ah, ialay natin ano man po yung mga laman ng puso natin, laman ng puso niyo. Ilapit niyo lang yan sa Lord. Kasi ang Lord, lagi siyang excited. Yun ang gustong-gusto ni Lord, alam niyo ba? Excited siya na mag-collect. Mahilig ko mag-kolekta ang Lord eh. Kung ano, ayaw niya nga nagko-collect ng mga pagkakamali natin, kasalanan natin. Ayaw niya noon. Ang gusto niya i-collect, yung obedience natin, yung pag-obey natin, yung pagsukli natin ng love sa Kanya. Yun ang kinokollect ng Lord. Doon siya tuwang-tuwa. Okay? Sige po, pray tayo. Mapagmahal naming Ama, Father in Heaven, lumalapit po kami sa pangalan ni Jesus upang ikaw at pasalamatan sa kapayapaan, sa kaaliwan at sa kagalakan na aming natatamo, Lord God. Mula sa Psalm 23 na to, Lord, na pinaalala mo po sa amin. Na nangangako ka, Lord, na lahat-lahat ng provision na sa aming buhay at wala kaming pagkukulang. Hindi kami magkukulang, Lord, sapagkat ikaw ang aming pastol at hindi kami magkukulang. Kaya naman, Panginoon, hinihiling po namin sa iyo na kami ay patuloy mong gabayan sa tamang landas, bigyan kami ng kaginhawaan. At kaginhawaan, Lord, ay patuloy namin naranasan sa araw-araw. At sa iyong pangalan, O God, kung saan ang bawat isa ay kakatagpuin mo, matatagpuan namin ang kapayapaan na nanggagaling sa iyo, kagalakan, at ang kasiyasiyang buhay, Lord, na kalooban mo para sa bawat isa sa amin. At kami, Lord, ay pinahihiga mo sa mga luti ang pastulan, O Lord. Pinapatnubayan mo kami sa tabi at tahimik na batis, O Lord. At binabalik mo sa aming soul, sa aming kaluluwa, Lord, ang kagalakan at pinapatnubayan mo kami sa landas ng katuwiran mo, O God. Alang-alang sa iyong. Kaya naman po napakalaking pagpapala na kahit anuman ang pagkawasak at kaguluhan na nakikita namin, naririnig namin sa kapaligiran, lalo na sa mundo ng Lord God, hindi kami matatakot. Dahil alam namin, Lord, na kasama ka namin. At ang iyong protection ay hindi nagkukulang. At ito ay patuloy na nagbibigay sa amin ng kaginhawaan, God.
Yes, bagaman kami po ay lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, O God, hindi kami matatakot sa kasamaan sapagkat Ikaw, O Lord, ay sumasaan. At iyong pamalo at ang iyong tungkol ang siyang umaaliw sa bawat isa. At pinapahalagahan namin, Lord, katotohanan na nasaan man kami iyong binibigyan at pinagpapala ng higit pa sa kung ano ang maaari namin maunawaan at tanggapin, O Lord. Ikaw ay naghahanda ng isang dulang sa harapan namin, O God, sa harapan ng aming mga kaaway. Yes, Lord, we claim and we receive it by faith, O God. At iyong pinahiran ang aming ulo ng langis at ang aming saro, O Lord, ay umaakaw. At salamat, O Lord, na nalaman namin na yung kabutihan, ang pagpamahal mo sa amin ay hindi magmamali. Kami tumatawag sa iyo, kami sasamahan mo, O God, sa lahat ng panahon, O God. At pupurihin namin ang iyong pangalan at pakailanman sapagkat tunay ng kabutihan mo ay susunod. Kami hahabulin ng iyong kabutihan, O Lord, sa lahat ng araw ng aming buhay. At kami tatahan sa iyong tahanan, O Lord, sa iyong bahay magpakailanman. At dalangin ko po, Lord, sa mga susunod na araw at sandali, O Lord. Akayin mo ang bawat isa sa amin kaugnay sa iyo na maging katulad ng isang tupa, Lord, sa kanyang pastol na kung saan umaasa sa iyo ng buong pagtitiwala para sa lahat ng bagay at sa lahat ng oras. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Maraming salamat po, Pastor Rachel.